Good day kayo sa'yo. Ngayong araw ito ay sobrang maulan dahil kaalis lang yata ng bagyo, tas may habagat pa. Ngayon I decided na tatakbo tayo ng recovery at easy run lang. Ang gamit ko ngayon is yung Chowdan na DS2. Ito na-acquire ko to bago pa ako mag-ultra. At yung iba sa inyo matagal lang nire-request to kung i-review ko itong sapatos na to. At yun, maiba lang. Yun, asahan nyo ngayon na mababasa tayo paggamit ng sapatos na to. Itong sapatos na to, hindi to sponsored. Pinili natin to na sarili natin pera. Yung kinita natin dun sa mga affiliate link na ginagamit nyo, yun, nakakabili tayo ng sapatos para may review dito sa channel natin. Kaya thank you po sa mga gumagamit ng link na andito sa YouTube. Pasensya na kung wala ako ganong mabigay na details dito sa sapatos, kasi nag-ask din ako, nagtanong din ako dun sa Chowdan, dun sa kausap ko, kung ano pa yung mga ibang details ng sapatos, gaya ng stock height. So unfortunately wala silang maibigay na exact details sa mga stock height sapatos na to. Kahit nga yung meaning ng DS2 hindi nila may provide sa akin. So yun, limited lang po yung alam ko dito sa sapatos. Bali magiging buying guide nyo lang to kung ano yung dapat nyo expect dito sa sapatos na to. Ito pala yung sapatos na to, nabili ko tong DS2 ng around 1,700 lang. Naka-sale siya, mga ganun lang naman siya binibenta, kulang 2,000. Nagamit ko na rin to ng mga ilang kilometro dito sa bypass road. So papost ko na lang dyan yung exact na milyahe na itong sapatos na to. At na-testing ko na rin to na umuulan dito mismo noong preparation ko para sa ultramarathon natin ng 75K. Medyo mabigat itong sapatos na to. Itong sapatos na to tumitimbang ng around 260 grams para sa US size 8, dahil ito ay trainer, tsaka medyo makapal din talaga yung midsole. So yun, yung upper material nito is made up of jacquard mesh upper. Medyo manipis lang yung lining ng upper material na to, at marami din talaga siyang holes na for breathability purpose. Pero yung enough lang yung maliliit na butas na yun para hindi naman siya sumagap ng maraming buhangin, lalo na pag mabuhangin yung tatakbuhan nyo. Pag-usapan naman natin yung toe box ng sapatos. Yung toe box ng sapatos medyo wide siya, roomy, at medyo mahaba din siya kung ikukumpara ko dun sa ibang US size 8 na ginagamit ko. Kaya ito mas tutugma to dun sa medyo malalapad na paa. So pagdating naman dun sa lacing system nya, talagang medyo mahaba yung lace ng sapatos na to. Pwede nyo itong gamitan ng runner's knot para hindi dumadaos-dos yung paa nyo. Dahil sabi nga, itong US size 8 na to medyo maluwag to sa akin, medyo mahaba. Kaya talagang ginagamitan ko siya ng runner's knot para magamit ko siya ng tama. At pagdating naman sa heel part, sa likod, matigas yung heel counter nya, may enough support sa heel natin. At okay din naman talaga siya na daily trainer dahil doon sa support na binibigay ng sapatos. Ang napansin ko lang doon sa toe cage na doon sa harapan, medyo malambot, wala ganong suporta yung sa harapan ng sapatos or yung sa toe cage, na yun yung nagsusupport sa paan natin, sa toes natin sa bandang harap, tsaka nagpo-protecta din para kung sakasakali na accidentally talisod natin yung sapatos, hindi agad mabubutas yung sapatos. Medyo malambot siya doon sa part na yun. Tapos yung tang niya semi-padded, medyo may padding siya ng konti, pero okay lang, kasarapan lang yung padding niya. Pag-usapan naman natin yung grip ng sapatos or yung outsole ng sapatos. Itong sapatos marami siyang rubber, pero magaganda yung tread pattern niya, nakakatulong din talaga para sa grip niya sa road. Ito, na-testing ko lang nga ito na umuulan noon, tsaka ngayon wala man ako masabi. Makapit yung nakalagay na rubber outsole niya. Although hindi ito yung QASU na premium na rubber outsole nila na ginagamit, pero still okay naman, effective naman. Tsaka sa subo ko, kung tinitingnan ko yung bawas ng sapatos, hindi naman siya mabilis na uupod kahit sobrang talim nung road na tinatakbuhan ko dito sa bypass road namin. At isa pa sa gusto ko is yung wide base ng sapatos na to. Talaga pang malapad yung sapatos from dun sa parte ng toes tsaka dun sa heel. Kaya asahan nyo na pag landing nyo, mas stable yung landing at mas maiiwas tayo sa mga unnecessary injury. Ayun, punta naman tayo sa midsole ng sapatos na to. Itong sapatos na to, wala siyang carbon plate,
wala siyang torsion plate. At ang tawag dun sa midsole na gamit nila is yung QSL Cozy. Yun, parang cozy. So, pag-usapan naman natin yung pakiramdam ng sapatos pag sinuot na natin. Ngayon lang tayo makagamit nitong QSL Cozy na foam nila. At nagulat ako, talagang malambot din po yung foam nito. Unang suot mo pa lang, kahit di mo pa tinatakbo, ramdam mo na agad yung lambot ng midsole. Pero isa pong kailangan nating pagbatayan din is yung kapal ng insole niya. Napakakapal po kasi nung insole niya, nung foam. Kaya niisip ko kung yung pakiramdam ba nung malambot is nanggagaling din dun sa kapal nung insole o talagang malambot yung midsole na nakalagay dito. Pero pag sinalat po natin, diniinan natin yung midsole, talagang malambot din po talaga. Pero syempre nakakatulong din yung kapal na nilagay nila na foam dun sa insole para dun sa comfort at yung feel na malambot dun sa sapatos. So gano'n na ba yung milyahe na natakbo ko dito sa pinakamalayo? Kabila 10 kilometers lang po yung pinakamalayo na natakbo ko gamit yung sapatos na to, na isang single run. Dahil yung time na yun talagang ginagamit ko lang siya pang recovery. Kung ano ba masasabi ko dun sa responsiveness ng sapatos. Itong sapatos na to, hindi ito design para mag-hold ng mabilis na pace. Although matalbog siya, bouncy siya, pero talagang mabagal po siya. Para sa akin, ang pacing lang niya na kaya niya para sa akin kasarapan is around 5:30s, tapos pabagal na doon, mga 6:30, gano'n na siya. So para sa akin, gano'n lang yung pacing na tugma na kasarapan siyang gamitin. So pag-uusapan naman natin kung may hotspot ba itong sapatos na to. Ginamit ko to ng ilang strides dito. Wala naman siyang hotspot, kaso talagang medyo mabigat lang talaga na i-gamitin itong sapatos na to, lalo pag speed session. Kaya hindi siya ideal sa mga ganong klaseng takbo. Ang tanong nung ginamit ko nung umuulan, basang-basa talaga sa ulan, walang masisilungan. Medyo bumibigat po yung sapatos na to pag nabasa ng ulan. Dahil tingin ko talagang nag-absorb din yung makapal na insole ng tubig. Pero eventually pag tinakbo mo naman siya ng tinakbo, lalabas din naman po yung mga tubig na sinipsip ng insole. Dahil tela naman po yung upper material na ginamit dito sa sapatos. Kung tatanungin niyo ako kung sulit ba yung sapatos na to para sa around 1,700, para sa akin kung ang paggagamitan nyo po ay easy run, recovery run at long run, swak na po itong sapatos na to. Mura na po yun, 1,700, or siguro pinakamahal na nito is around 2,000 pesos. At isa pa, kung gusto nyong gamitin to bilang walking shoe, kunwari mamamasyal kayo, magmomol, ayun, masarap, komportable po talaga yung sapatos na to. Malambot, hindi nakaka-stress na ipanglakad or ipangtayo ng matagal. All in all, wala naman ako masasabing pangit dito sa sapatos na to. At yun lang naman yung mga dapat nating pagbasihan, yung roomy na toe box. At yun nga, medyo mabigat yung sapatos. Saka pag nabasa siya, talagang medyo bumibigat din talaga. Yun, dito na po natin natapusin yung initial review ko dito sa sapatos ng Chowdan. Ito yung DS2. Talagang itong sapatos na to, yun, masarap siyang gamitin pang recovery, pang easy run, saka pang long run. At yun yung sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect ng magandang performance nito sa mga speed session nyo, dahil talagang medyo mabagal yung pakiramdam ng sapatos na to pag gagamitin nyo sa speed session. So maraming salamat po sa mga nag-request ng i-review ko itong sapatos, at sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo lahat, at hanggang sa susunod, God bless po sa inyo. Po, mga kasama namin nagja-jogging dito sa bypass, mga baka. Kumusta? Nakita niyo ba yung baka ko? Mga tropa, nandun pa, nakakwadro pa, hindi pa kayo nakakalaya na. Po, nakita ko yung dalawang siraulo, pero meron pa pala isang paparating na siraulo. Ang ibig sabihin na po ng Team Sakto, Team Sira. Siraulo! Tumatakbo, siraulo! Nabidyo ako, siraulo!